Hello, it's my birthday today. Yan, at kagagaling lang po namin sa church. At yun, gusto ko lang magpasalamat sa Panginoon for this day. Yan, thank you Lord talaga dahil syempre, it's my 44th birthday. Yan, grabe tumatanda na. At nakakatuwa lang talaga yung ginagawa ng Panginoon sa buhay ko. Yan, ang daming talagang mga tinuturo sa akin ng Panginoon, lalo na sa mga panahong ito. Ang dami kong nare-realize, 'di ba? Nung medyo bata-bata pa tayo, 'di ba? Maraming mga nasayang na panahon, nasayang na pagkakataon, nasayang na alam mo 'yun, na may pagkakataon sa buhay ko na nasayang lang yung oras ko sa tindi ng galit na nararamdaman ko na wala namang naitulong sa akin para sa ikauunlad ko. Hindi naman ako yumaman dun sa galit na yun. Yun, di ba? At nakakatuwa lang na at this point of time na ang sarap pala na alam mo yun, na mabuhay, na wala kang galit sa puso, wala kang kinaiinisan, yung parang lahat ng tao sa paligid mo na-appreciate mo at may mga tao din naman na na-appreciate ka o kahit hindi ka naman nila na-appreciate pero hindi na yun big deal sa'yo. Ganun pala talaga pag medyo nagkakaedad na. Dumadating na talaga dun sa maturity na alam mo yun na parang ang sarap lang maging masaya, ang sarap lang na tuparin yung mga pangarap. Bagamat marami pa rin akong mga pangarap na hindi natutupad. Marami pa ring mga pangarap na parang ang layo pa. Pero kahit malayo pa siya, pero medyo malayo na yung na-step up, di ba? Yan, kaya talagang super grateful ako sa Panginoon for my family, sa asawa ko, sa dalawang anak ko, sa parents ko. Yan. Kasi without them naman ay wala naman ako dito sa mundo, di ba? Sila yung pinili ng Panginoon para maging magulang ko. Yan. At sobra ako nagpapasalamat sa kanila sa syempre sa parents ng asawa ko. Yan. Kung hindi rin dahil sa kanila, syempre wala akong asawa. Di ba yun? At nagpapasalamat din ako talaga dun sa mga tao na nagiging bahagi ng buhay ko na sobrang daming naiituro sa akin at sobrang dami ring naiitulong sa akin. Kung paano nila ako nai-inspire, kung paano ako nagiging matatag dahil sa kanila, 'di ba? Lahat sila merong ambag sa buhay ko kung bakit ako alam mo 'yun, naging ah, ganito at proud naman ako sa sarili ko na kahit papaano may mga naa-achieve na kahit paunti-unti, 'di ba? Pag napagsama-sama din 'yon, pagdating ng araw, lalaki din 'yon, 'di ba? At my age, sobrang dami ko pang gustong gawin. Sobrang dami ko pang gustong ma-achieve, 'di ba? Sobrang dami ko pang alam mo 'yun, gusto kong marami pa akong gustong mapuntahan. Siyempre hindi lang ako kundi ang sarap 'di ba pagkasama mo yung asawa mo, pagkasama mo yung mga anak mo dun sa mga gusto mong puntahan, 'yan. Ang dami kong pangarap, ang dami kong hinihiling talaga sa Panginoon na nawa ma-achieve ko talaga. Siyempre, patuloy na alam mo 'yun, ang sarap lang talaga mangarap. Ang sarap tingnan yung future na alam mo na magiging maganda yung kinabukasan, 'di ba? Kahit sobrang daming nangyayari dito sa atin sa mundo, 'di ba? Nandiyan ang giyera, nandiyan ang sobrang taas ng bilihin, nandiyan na yung pera mo hindi makasabay dun sa kailangan mo. Pero nakaka-excite pa rin talaga. Nakaka-excite na alam mo yun, yung meron kang tinatanaw. Na alam mo pagdating ng araw, maa-achieve mo rin yun. Na pagdating ng araw, 'di ba, yung wala nang pagkakautang na iintindihin kasi nabayaran mo na lahat, 'di ba? Ang sarap nung ganong pakiramdam at gusto ko talaga makarating dun sa pakiramdam na yun na
taas noo na na alam mo yun, yung yung proud ako sa sarili ko na na-achieve ko yung bagay na yun. At syempre lahat naman ng minimithi ko, hindi ko talaga yun matutupad without the Lord. At alam ko na si Lord lahat yung magpapatupad nun. At alam ko napakaganda ng plano sa akin ng Panginoon, sa family ko, sa mga anak ko, syempre sa aming mag-asawa, yung pangarap namin na tumanda kami na alam mo yun, yung secure kami na pag nagkasakit kami, meron kaming fund. Pag gusto naming magbakasyon, meron kaming fund. Pagka gusto naming mamasyal sa mga anak namin, gusto namin bisitahin yung mga apo namin, meron kaming fund. Grabe, medyo advanced, no? Pero, yun talaga yung mga pangarap ko, di ba? Na sana talaga, at naniniwala naman ako na matutupad ko yun. Dahil alam ko na tutulungan ako ng Panginoon. At syempre, kailangan kong pagtrabahuhan kasi wala namang instant, wala namang basta ilalaglag ng Panginoon sa iyo yung blessing at basta mo na lang sasaluhin. Syempre, kailangan talaga paghirapan, kailangan talaga pagtuunan ng pansin yung mga pangarap. Pero ang bottom line, ang gusto ko lang talaga ma-point dito, ay ang sarap mangarap. Ang sarap mangarap, 'di ba? Na yung kahit nag-start ka pa lang, kahit alam mo yun, yun talaga yung naidulot sa akin ng IMG na tinuruan talaga ako mangarap, tinuruan ako kung paano tingnan yung future ng napakaganda, ng alam mo yun, na may kasiguruhan, ng basta sobrang na-amaze ako of how the Lord na na pinapakita niya sa akin kung ano ba yung pwedeng mangyari sa future. Yan. Bagamat hindi natin alam kung ano talaga yung future. Pero, syempre, kesa naman malungkot, kesa naman sobrang negative, di ba? Iba pa rin talaga yung na-excite ka dun sa pwedeng mangyari sa'yo sa future. Sobrang daldal ko na, sobra ng dami ng nasabi ko. Pero pagbigyan nyo na ako kasi birthday ko naman ngayon, di ba? Yun. At basta, yun lang, patuloy tayong ma-excite sa lahat ng mga ginagawa natin. Yung mga maliliit na bagay na ginagawa natin ngayon, basta patuloy lang tayo at maniwala ka na meron kang mararating sa buhay. Maniwala ka na pagdating ng araw ay uunlad ka rin, 'di ba? Hindi naman lahat ng pagkakataon ay magiging ganito lang yung buhay natin, 'di ba? Darating yung pagkakataon na hindi na natin paproblemahin yung mga basic needs natin kasi meron na tayong sapat na ipon, 'di ba? Yan at excite ako na marinig din yung mga kwento nyo, 'di ba? Pagdating ng araw ah yung lahat tayo ay tagumpay na, 'di ba? Yung naabot na natin yung mga pangarap natin. Yan, sana makapag-share tayo ng mga tagumpay natin. At syempre, alam ko naman na sa bawat tagumpay merong struggles at hindi mawawala yan. Pero ang nakaka-excite lang, yung struggles kasi ano lang yan eh, pansamantala lang yan. Fuel lang yan para mas maging matatag tayo, mas maging determined tayo dun sa mga pangarap natin. Kaya, patuloy natin tuparin ang ating mga pangarap at huwag kang hihinto na tuparin ang iyong mga pangarap. Ituloy mo lang kahit medyo nahihirapan ka ngayon or medyo nag-struggle, medyo alam mo yun, sobrang dami yung pinagdadaanan para maabot mo yung mga pangarap mo. Sa dulo niyan, nakikita ng Lord yung puso mo. Kaya magpatuloy ka lang. Patuloy mong abutin ang iyong mga pangarap. Yeah, thank you Lord for my birthday!